Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Office of Civil Defense Caraga para alamin ang sitwasyon sa rehiyon matapos ang malakas na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense Caraga, si Ginoong Ronald Anthony Briol. Sir Ron, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Good afternoon, Sir Win, and good afternoon din po sa lahat po ng nanonood, nakikinig po sa inyong programa. Opo. Sir Ron, simula po kahapon hanggang sa hanggang sa ngayon po ay patuloy po yung pagdating ng mga balita po dyan sa may Mindanao mula po dun sa nararamdaman pong pagyanig po dyan. Makikibalita naman po kami dyan sa may part ng Caraga kung ano po yung naging epekto ng lindol dyan po sa inyong rehiyon. Yes, sir. Kaugnay po nitong magnitude 7.8 earthquake, yung effects po niya sa Caraga region is there is no significant effects naman po. Meaning wala po tayong mga damages as to infrastructure, sa lifeline, and wala din po tayong naitala po na casualty. Meron lang po tayong na-monitor na mga cancellation of classes, especially po doon po sa probinsya ng Agusan del Sur kasi po mas malapit po ito na probinsya doon sa epicenter which is in Sarangani. Opo. So, yun po sir, wala naman pong significant effect yung lindol dito sa atin sa rehiyon ng Caraga. Yun lamang is nagkaroon lang ng mga cancellation of classes in order for the local government unit to conduct infrastructure assessment, particularly po doon po sa mga schools na kung saan ay merong matinding pagyanig. Kasi dito sa atin sa Caraga region sir, intensity 3 po yung naitala dito na intensity ng lindol. So, we are very proactive. So, yung local government unit po natin nag-conduct po agaran ng building assessment to ensure the integrity of the building and also to make recommendations if this is still safe for occupancy and also for the continuation po ng klase. Kasi kung maalala po natin kahapon po yung pagbubukas po ng klase natin. So yun, we really look into that consideration, sir. Opo. Since nabanggit niyo po itong yung kanselasyon ng klase po kahapon, sa ngayon po ba may mga klase na po ngayon dyan sa part po ng region na inyo na dyan po sa may Caraga region? Yes, sir. Lahat naman po nung nag-suspend po na klase kahapon is ngayong araw nag-resume naman po sila kasi tapos na rin yung building assessment na kinandak nila and also the give clearance also for na pwede na siyang gamitin for the classes to continue. So yung pong mga cancellations natin kahapon sa ngayon po ay nag-resume na po lahat ng local government units na nagka-cancela po.
Apo. Nabanggit nyo kanina sir na hindi ganoon kalaki yung damage or yung pinsala na natamo po ng Caraga region after po nitong lindol na tumama sa may part ng Sarangani. Sir Ron, may mga isinasagawa po ba tayong koordinasyon dun sa mga katabi nating region like yung sa OCD Region 12? Tsaka po dun sa iba pang regional offices kasi most likely magkakaroon po yun po ng paglilipat ng resources mula po dyan sa inyong nasasakupan papunta po dun sa pinaka-apektado. Tama po ba? Yes, sir. Kagabi, sir, ang Caraga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa pangunguna po ng Office of Civil Defense ay nag-deploy po tayo ng Regional Disaster Assessment and Needs Analysis ARDANA team. Ito po ay sa binubuo po ng ating mga ARDANA team coming from the Department of Information and Communications Technology. Meron din po tayong representative coming from the DOH at saka from the DSWD and from the Department of Human Settlements and Urban Development, Caraga Regional Office. Yung primary mission po ng grupo is to augment the ongoing response efforts and also to give support also for the conduct of actual field assessment para po ma-determine po natin yung immediate humanitarian assistance and life-saving or sustaining needs po ng communities na apektado po nitong magnitude 7.8 na lindol. So kagabi po tumungo po sila sa bayan po ng General Santos and kaninang umaga po is nakarating na sila. Standby na rin po sila para po sa deployment kung saan man sila i-assign na area to further conduct assessment and also tumulong na rin po doon sa mga kasamahan natin sa Region 12 kasi ito yung heavily affected na region in relation to this magnitude 7.8 earthquake. And also sir, meron din po tayong mga naka-standby po, naka-preposition na mga non-food items. This is composed of family kits, hygiene packs, shelter repair kits, and these non-food items are ready for augmentation. Pwede po namin itong ipadala doon sa region na nangangailangan, particularly dito sa Region 12. Kung sakasakali man na kailangan po natin ng relief augmentation coming from the OCD Caraga. Sir Ron, sa lakas po ng lindol kahapon, nagkakaroon din po ng mga pangamba na may pagkakataon or may nabasa po ako kanina na mismong FIVOX na nagsabi na may possibility na gumalaw rin po yung iba pong active fault tsaka trenches dyan po sa may Mindanao. Gaano po kahanda yung OCD Caraga po sa senaryo na iyon? Yes, sir. So, in fact, sir, for the past year, sir, yung Caraga region, sir, nakaka-experience tayo ng mga malalakas na pagyanig ng lupa, sir. This is because meron din tayong active fault at saka trench dito sa atin sa Caraga region. And with that, sir, ang ating Caraga Regional Disaster Reduction and Management Council through the Office of Civil Defense is handa naman po tayo na mag-rumisponde, sir, kung meron mga ganitong pangyayari. And also, sir, yung level of coordination po natin, particularly dito sa central office po natin, is we are on constant coordination with them. Should there be any instance, sir, na may mga pangangailangan po tayo dito sa Caraga region ng resource augmentation, relief augmentation, at saka yung mga ano pang tulong na kinakailangan natin coming from the national is madali naman po natin na-coordinate at the national level through the Office of Civil Defense. So with that, sir, meron tayong mga ginagawang mga hakbang dito. We are always conducting the nationwide simultaneous earthquake drill and giving priorities din po doon sa mga areas na malapit doon sa fault at saka sa trench na palaging nagkukos dito ng pagyanig. So sir, we can say na handa naman po tayo with these initiatives that we are doing. And also in constant monitoring naman po yung Office of Civil Defense should there be any instance po na merong mga emergency dito sa atin sa Caraga. Opo. Natanong natin yan, Sir Ron, kasi pagkakatanda natin nung nakaraang taon, may nangyaring lindol din po dyan sa may Mindanao. Then after po ng ilang buwan, nagkaroon na naman po nung
mga pagyanig, which is yung sinasabi nga ng FIVOX na aftershocks nung naunang lindol noon. Tsaka nagkakaroon din ng mga kumakalat na balita din kung tutuusin na itong mga fault tsaka trench na to nagkakaroon nga ng pagkakaugnay-ugnay. Kaya kapag may gumalaw sa ganitong trench tsaka or fault line, may pagkakataon na gumalaw nga rin po yung ibang bahagi po ng mga trench na yon sa ibang bahagi po ng lalo ngayon dyan sa may bahagi po ng Mindanao po. Oo, yes po sir. No? Totoo po yun sir, meron talaga tayong mga active fault dito at saka trenches na pwede siyang makakosa atin ng pagyanig. Yun sa amin lamang po is yung level coordination po natin is ginagawa po natin mas pinaigting pa. We really establish po yung tinatawag natin na strategic risk communication na kung saan is pinapaabot talaga natin yung mensahe ng paghahanda, particularly po dito sa general public and also to doon po sa publiko po na malapit dito sa mga active na fault at saka trenches so that they themselves could also prepare kung sakali man na merong mga ganitong pangyayari sir. And handa naman po yung ating mga member agencies also to support and to augment kung meron mga pangyayari na kailangan po natin ng mga augmentations. Apo. Sir Ron, bigay na lang po namin itong pagkakataon na ito sa inyo kung meron pa po kayong nais po na ibahaging mensahe sa ating mga kababayan, particular po dyan sa may bahagi po ng Caraga Region. Yes po sir. Una-una po sir, gusto po namin pasalamatan ang inyong programa po sa pagbibigay po sa amin ng oras para maipaabot po sa publiko yung mga kaganapan po dito sa Caraga Region in connection po dito sa 7.8 magnitude earthquake. And sa mga kababayan ko naman na dito sa Caraga Region is hinihikayat po namin kayo na maghanda and also na mag-participate na lang din po dito sa gaganapin nating second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong June 18, 2026 alas 9 po ng umaga na kung saan ay maghahanda tayo or paghahandaan natin yung posibleng maging epekto po ng isang lindol or paglindol dito sa atin sa Caraga Region. Marami pong salamat sir sa oras po na inyong binigay sa amin. Okay po. Maraming salamat din po Sir Ron sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Yes sir, good afternoon sir. Opo. At yan po ang ating naging panayam kay Sir Ronald Anthony Briol, ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense Caraga. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, national government full force sa pagtugon sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Para sa kabuuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Alvin Baltazar. Buong pwersa ng pamahalaan ang nagtutulong-tulong sa ginagawa ngayong pagtugon sa pangangailangan ng mga tinamaan ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang whole of government approach ay base na din sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pagnanais nitong maging mabilis ang responde ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na ipinasisiguro ng Pangulo na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ng Mindanao sa gitna ng anyay pagsubok na dumating dito. Prioridad aniya ng gobyerno na maiparating ang paunang tulong sa mga residente at maihanap ng maayos na mga evacuation centers para sa mga naapektuhan ng paglindol. Dagdag ni Castro na magpapatuloy din ang pakikipag-ugnayan ng national government sa mga LGU at regional offices upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa sitwasyon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Agad ikinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole-of-government approach matapos maitala ang lindol sa Mindanao. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga lokal na opisyal at regional offices upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa sitwasyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
Sa kaugnay na balita, pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga isasagawang pagsasaayos at inspeksyon sa integridad ng mga gusaling napinsala kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na nakaapekto sa Mindanao. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang aksyon ng pamahalaan upang matugunan ang mga naapektuhan, kasama na rito ang mga gusaling niyanig at napinsala ng lindol at mga pangunahing kalsada na pinakakailangan sa mga isasagawang relief at rehab operations. Isa nga sa mga pinuntahan ni Dizon sa General Santos City ang pagsasaayos sa Dr. George Royeca Hospital na pinamamadali na upang makabalik sa normal ang mga serbisyong medikal. Paayos lang natin yung mga ibang mga kisame kasi baka bumagsak ulit. May pera ka naman eh. Di ba? May pera ka ba? Hindi, basta pa-advance ko muna. Pa-advance na magnakaw. Kaya na pa-advance yung trabaho. Kasi kawawa yung mga tao eh. So we have to make a quick assessment of this now. So, nasa may mga engineer mo? You have to look at that kasi structure ang pinaka-importante. Pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ni Health Secretary Ted Herbosa na wala pa silang natatanggap na ulat sa mga ospital sa Region 11 at 12 na nagtamo ng seryosong pinsala dulot ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Herbosa, ang tinitingnan ngayong problema ng sektor ng kalusugan ay ang power outages na malaki naman ang epekto sa operasyon ng mga ospital. Hindi naman kasi kakayanin ng mga generator set ang pagpapatakbo sa mga pasilidad ng mga ospital kaya kinakailangan ng maibalik sa normal ang supply ng kuryente. Walang nag-report ng damage except yun nga power loss. May genset yan, so may temporary power. Yan ang tinig ni Health Secretary Ted Herbosa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sapat na family food packs, gayon din ay sapat ang recovery fund para sa mga lugar na pinadapaan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakapreposition na ang 300,000 family food packs sa Regions 11 at 12 at maaari na itong agad kunin ng mga lokal na pamahalaan. Isinasaayos na rin ng DSWD ang pag-arangkada naman ng Emergency Cash Transfer Program para naman sa mga naapektuhang residente. Sa dalawang affected region, Region 11 and Region 12, we have 300,000. Nandito na yan. So sabi ko nga sa mga local government units, pwede nila kunin ng kunin. Pangalawa, as always, we're already looking for the recovery site. Pinaghandaan na rin namin yung emergency cash transfers. But for now, we don't want to hamper the rescue operations. Pinaalam lang namin na may sapat na relief, magkakaroon ng sapat na recovery fund. Hindi problema ang pondo, hindi problema ang supplies. At yan ang direksyon ng ating Pangulo. Yan ang tinig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Itinaas na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang full alert status para sa lahat ng local government units na naapektuhan ng malakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinag-utos na ng DILG ang activation ng lahat ng emergency operation centers at disaster online reporting and monitoring systems ng mga lokal na pamahalaan para sa mabilisang aksyon at pagresponde. Iniulat din ng DILG na agad na ring nakapagkasa ang mga lokal na pamahalaan ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA upang makita ang lawak ng pinsala ng lindol at matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong lugar. Itinaas na rin ng Bureau of Fire Protection o BFP ang Code Red Alert status para sa Regions 11 at 12, kaugnay pa rin ng isinasagawang responde sa mga lugar na labis na napinsala ng lindol.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tuloy ang pag-arangkada ng monitoring at assessment ng Department of Agriculture sa posibleng epekto ng malakas na lindol sa Sarangani sa agriculture sector sa Mindanao. Ayon sa DA, sa ngayon wala pang naitatalang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Regions 9, 10, 11 at 12 at Caraga Region kaugnay ng lindol. Pinasusuri na rin ng DA sa mga magsasaka ang kanilang mga sakahan kung may bitak sa lupa at pinsala sa irrigation systems at idokumento ang anumang pinsala sa pananim at infrastruktura. Kaugnay nito, inactivate na rin ng National Irrigation Administration o NIA ang Dam Safety Group nito habang nagsasagawa na rin ng inspeksyon ang mga regional office sa Mindanao sa kondisyon ng mga dam sa rehiyon. Ilang pinsala naman ang naitala ng National Food Authority o NFA sa ilang bodega nila sa Mindanao kung saan ilang sako ng bigas at palay ang natumba. Sa kabila nito, tiniyak ng NFA na walang nasugatan sa insidente at nananatiling ligtas at sapat ang kanilang rice stocks. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Isinailalim na sa state of calamity ang General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Inilabas ang deklarasyon makaraang masira ang ilang infrastruktura kasama ang gumuho na 2-story supermarket sa Barangay Kalumpang. Gumuho rin ang ceiling ng Holy Cross Parish Church habang napinsala ang iba pang istruktura kasama ang City Council building. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umakyat na sa 37 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, 33 ang napaulat na nasawi sa Sorsogon Region at 4 ang napaulat na death toll sa Davao Region. Kabuang 456 na individual naman anya ang nasugatan at 4 na iba pa ang nawawala. Nakaapekto na ang lindol sa humigit 17,000 pamilya sa mga lugar na apektado sa Mindanao. Nakatutok pa rin ngayon sa search and rescue operation sa General Santos City at Sarangani na kabilang sa mga pinakamatinding lugar na tinamaan ng pagyanig. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Naibalik na sa normal ang supply ng kuryente sa ilang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani at mga karatig na lalawigan nitong Lunes. Ayon sa Department of Energy o DOE, halos naibalik na ang supply ng kuryente sa karamihan ng mga lugar na nawalan ng kuryente matapos ang lindol. Sa paunang assessment, 4 na power plant, 2 transmission line, 4 na pribadong power utility at 8 electric cooperative ang naapektuhan ng malakas na lindol. Ngunit sa pinakahuling ulat, 2 sa mga power plant ang naayos na at bahagyang pagbabalik ng transmission services. Liban dito, nakapagbigay na rin ng serbisyo ang 4 na private distribution utilities at 7 electric cooperatives. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, humigit kumulang 864,000 na kabahayan ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng lalawigan ng Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao Region at mga kalapit na lugar. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kaagad na ibalik sa operasyon ang ilan sa mga pangunahing infrastruktura sa probinsya ng South Cotabato matapos ang assessment ng Rapid Damage and Analysis Team sa mga gusali na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol nitong Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay South Cotabato Provincial Governor Reynaldo Tamayo Jr., sinabi nito na pagkatapos pa lamang ng lindol ay agad nilang idineploy ang mga infrastructure auditor upang matukoy kung ligtas pang gamitin
gamitin ang mga gusali. Ayon kay Governor Tamayo, makalipas ang 4 na oras ay natapos na ang pagsusuri ng mga infrastructure auditor sa 55 na pangunahing mga infrastruktura. Anya, tiniyak ng assessment team na ligtas ang gusali ng ospital kaya kaagad nilang naibalik sa kani-kanilang ward ang mga pasyente na posibleng maging casualties. Ayon pa kay Governor Tamayo, mayroon ng naitalang 3 casualties at nasa 200 din ang mga nasugatan kaugnay nitong lindol. Sinabi rin ng gobernador na ligtas din ang gusali ng provincial capital kaya pinabalik niya na ito sa total operation upang makatulong sa mga apektadong residente sa iba't ibang lugar ng probinsya. Agaran na i-deploy kaagad natin yung rapid damage assessment and needs analysis team na kung saan ay may kanya-kanya na mga role, ano. So after ng lindol, may mga na-assign na ng mga infrastructure auditor para i-audit yung mga infrastructure, especially yung mga key or yung mga important infrastructure na siyang kailanganin kaagad na magamit if pwede pa magamit, ano. Kasama dito yung mga ospital. So after 4 hours, yung 57 priority infrastructure ay natapos na kagad din ma-assess. Nagkaroon ng assessment kaya hindi kami nahirapan dahil yung mga possible na source ng mga casualties ay yung mga nasa ospital eh. So far meron tayong 3 casualties. Isa nang dahil sa heart attack, yung isa tinamaan ng landslide, yung isa mga debris naman. Yun yan, nasa 203 yung injured natin na 3 yung casualty. Kasalukuyan anya ay maayos na ang sitwasyon sa probinsya. Sa kabila nito, may mga ilang gusali ang naideklarang totally damaged, mga nasirang kalsada, tulay at naitalang landslide na tiyak magpapahirap sa pagpapaabot ng tulong maging sa takbo ng ekonomiya. Sa ngayon, meron tayong mga building na totally damaged talaga. It's a 4-story building. Pero the rest medyo okay pa, may mga konting damages lang na pwede naman mai-repair. So far, so good tayo dito, Ray, at ako'y nagpapasalamat sa ating mga team. Pero ang isa sa mga damage talaga natin dito, yung mga landslide, road slip, and mga bridges na it will affect economic activities. Ng pahayag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, handa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na tumulong sa pagresponde sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni MMDA General Manager at Spokesperson Nicolas Torre III na nakahanda rin silang magpadala ng resources para sa responders. Ngayon maghihintay lang kami kung ano man ang magiging developments at pag may-request kami ay magpapadala kami ng aming mga tauhan. Si MMDA General Manager at Spokesperson Nicolas Torre III. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang pagresponde at pagbibigay tulong ng Philippine Red Cross o PRC sa mga lugar na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol, partikular sa Sarangani at General Santos. Ayon kay PRC Manager Criselda Longa ng Disaster Management Services ng National Capital Region, naasistehan na ng Red Cross ang iba't ibang ospital at nakapag-install din ng evacuation tent para sa mga apektadong residenteng nag-evacuate mula sa mga ospital sa General Santos. Sinabi rin ni Longa na tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay ng first aid sa mga nasugatan at nakapagbigay na rin anya sila ng mga hot meals sa mga pasyente at sa mga pamilya na nasa ospital. Dagdag pa ng opisyal, tuloy-tuloy rin ang mga rescue team ng PRC sa kanilang search and rescue operation sa mga bumagsak na mga gusali. Philippine Red Cross po, patuloy pa rin po kaming nagre-responde at nagbibigay ng assistance, especially dito sa Jensan at Sarangani area. So tinitingnan namin yung mga ongoing operation namin. Kahapon, nakapag-assist kami sa iba't ibang hospital
because of may mga evacuation activities because of the earthquake. And then meron din kaming mga tent na in-establish or in-install specifically sa Jensan, yung George Toyeka Memorial Hospital tsaka the Jangas Medical Center. And then patuloy din yung pagbibigay namin ng first aid simula kahapon doon sa mga na-injured. And then kagabi, nag-start na kami magbigay ng mga hot meals sa mga pasyente at sa mga pamilya na nagbabantay sa kanila because of the situation. So kailangan nila mag-stay talaga sa hospital. So nagbigay kami ng mga hot meals para may support sa pagkain nila. And then, yung rescue team din namin, patuloy din ng pagkakandak ng search and rescue team dito sa Jensen, din sa mga nag-collapse na mga building. Ang pahayag ni PRC Manager Crisel Dalonga ng Disaster Management Services National Capital Region. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy na tinututukan ng Department of Migrant Workers o DMW ang sitwasyon ng mga OFW at kanilang pamilya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Undersecretary Bernard Olalia na kagyat ang koordinasyon ng ahensya sa mga regional hub nito sa Region 9, 10, 11, 12 at 13 upang malaman at matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong OFWs. Kabilang sa mga agad na natulungan ng ahensya ang mga stranded na OFW sa paliparan sa General Santos International Airport, gayon din ang nabalam na flights ng 7 OFWs na na-divert patungong Mindanao dahil sa pagsasara ng General Santos International Airport sanhi ng pinsalang dulot ng lindol. Ayon pa kay Yusek Olalia, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya sa pagkumpirma kung may OFW na kabilang sa 37 naitalang nasawi sa lindol. Batay sa datos ng DMW, malaking bilang ng OFWs ang nagmumula sa Mindanao, partikular sa mga rehiyong tinamaan ng paggalaw ng lupa nitong Lunes. Kikipag-ugnayan po tayo sa lahat ng ating mga partner agencies doon, lalong-lalo na sa local government units at sa representative ng national local government units para tumulong sa lahat na nangangailangan ng tulong. Ating tinulungan. No? Dito po sila, nakuha po natin yung pangalan at tayo po ay nagbigay ng transportation para sila ay pumunta via land. No? Ibig sabihin, hindi na dilipad. Oo. Tapos yung iba naman, hinotel natin habang nag-aantay ng transportation. At tinulungan din natin yung nandito sa Manila na na-stranded at aantayin lang nila kung kailan magbubukas muli yung Jensan Airport. Yan ang pahayag ni DMW Undersecretary Bernard Olalia. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Nagpaabot ng mensahe ng pakikiramay at pakikisa ang ilang miyembro ng international community kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na yumanig din sa mga karatig na lugar sa Mindanao. Mensahe ng pakikiramay ang ipinaabot ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga biktima ng lindol kung saan inihayag din nito ang kanyang matinding kalungkutan dahil sa sakuna. Sabay ring tiniyak ng Japanese leader ang kahandaan ng kanilang bansa na magbigay ng karagdagang tulong sa Pilipinas at sa mga lugar na labis na pinadapa ng lindol. Sa isa namang social media post, ipinaabot ni Taiwan President Lai Ching-te ang kanyang pakikirama kaakibat ang kanila ring kahandaan na magpaabot ng tulong kung kinakailangan. Nagpahayag din ng kalungkutan si Indian President Narendra Modi mula sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao, kalakip ang kanyang dasal para sa mga nawalan ng mahal sa buhay at agad na paggaling sa mga nasugatan. Kaparehong sentimiento rin ang inihayag ng United States Embassy, Canadian Embassy, Malaysian Government, Ireland Embassy at French Embassy hinggil sa nangyaring sakuna kung saan inihayag nila ang kanilang pakikiramay at pakikiisa sa pinagdaraanan ng Pilipinas. Tiniyak din ng mga nasabing bansa ang pagpapaabot ng humanitarian aid at iba pang kinakailangang tulong sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umapila si Senador Erwin Tulfo sa mga kapwa nito senador sa minorya na makipagkaisa para maisaayos ang ipaaabot na tulong ng Senado sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Ni Tulfo, makabubuti kung isasantabi muna ang iba't ibang usapin at issue at unahin ang pagtulong sa mga biktima ng lindol. Kinakailangan kasi ng buong puwersa ng Senado upang matukoy kung saan huhugutin ang pondong ipangtutulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Usapan ho muna natin, let's join forces. Kayo po sa minority, sumama po kayo sa amin para pag-usapan po natin anytime po, paano po tayo makatutulong doon sa mga tinamaan po ng lindol, sa mga biktima po. Kailangan po, we have to come up. Billions po ang kailangan. Nakita nyo naman po ang damage, sobra. Kailangan po natin mag-allocate ng funds. Kailangan po natin pag-usapan saan po natin kukunin ito. Itong ipantutulong natin pang-repair, sasaayos ng mga lugar at tinamaan po ng lindol. Yan ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakikiisa si Batangas Representative Jervil Luistro sa mga kababayan nating labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Pagtitiyak ng mamabatas na agaran ang magiging pagtugon ng Kamara de Representantes sa mga apektadong ng lindol, partikular sa Mindanao. Ani Luistro, laging handang umalalay ang mababang kapulungan ng Kongreso lalo na sa pangapanahon ng sakuna at kalamidad. I anticipate that the leadership will be initiating the help which we need to extend to the affected victims of this earthquake. I understand that part of the affected area is the district of our Senior Deputy Speaker, Dinan Hernandez. And of course, we want to express our sympathy and concern to the affected countrymen there in Mindanao. Batangas Representative Jervil Luistro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Isinusulong ni Kabataan Party List Representative Renny Co na ma-institutionalisa ang mga hakbang upang tiyakin ang tibay ng mga gusali sa bansa, partikular ang mga paaralan sa oras ng kalamidad at sakuna. Ito ang naging pahayag ni Co kasabay ng pagpapahayag ng pakikiisa at pakikidalamhati sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kailangan anyang matutukan ang katatagan at integridad ng mga pangunahing pasilidad ng pamahalaan na ginagamit sa pagtugon sa panahon ng sakuna at pangangailangan. Kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyayari to ulit, sa Pacific Ring of Fire tayo, protektado tayong lahat. So, ang mga buildings natin, up to par, may structural integrity, up to updated yung ating mga disaster relief networks and yung mga buildings in our area, especially evacuation centers. Kabataan Party List Representative Renny Co. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. May kasunduan na para maresolba ang lumalalang problema sa kuryente sa Oriental Mindoro. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagkasundo ang Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation, National Transmission Corporation at National Electrification Administration para sa rehabilitasyon, modernisasyon at pagdevelop sa power transmission infrastructure sa lalawigan. Umaasaan niya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang nasabing rehabilitasyon hanggang sa susunod na liderato. Ayunin din po nito ay to improve reliability and resiliency of the Mindoro small grid, support the island's long-term energy requirements, and lay groundwork for eventual interconnection with the national grid. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tuloy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa kabila ng mga napaulat na destabilization plot sa Hunyo 12. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, wala namang natatanggap na kumpirmadong impormasyon tungkol sa planong manggugulo. Nagbabala naman ang Malacanang sa tinatawag na kampon ng kadiliman na planong manggulo sa gobyerno. Wala pa po tayong natatanggap na anumang impormasyon, pero huwag nating hayaan maghasik ang kadiliman dito sa ating pamahalaan. Kailangan po tayong magtrabaho at ilabanan din po natin ang mga kampon ng kadiliman. Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Plano ng gobyerno na magpadala ng mga kinatawan sa Washington para igiit ang posisyon ng Pilipinas na hindi nito pinapayagan ang sapilitang paggawa. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, tututulan din ang paratang ng US na nagkaroon ng hindi patas na bentahe ang mga produkto mula sa Pilipinas. Magugunitang iminungkahi ng United States Trade Representative ang pagpataw ng dagdag na buwis sa ilang imported products kabilang ang mula sa Pilipinas dahil mas mura umano ang mga ito dahil sa issue ng forced labor. Seryosong tinutugunan ng pamahalaan ang usaping ito. Binibigyan diin ng pamahalaan ang matagal ng paninindigan laban sa forced labor at ang umiiral na batas laban dito. Kasalukuyan sinusuri ang ulat ng USTR at makikipag-ugnayan sa mga opisyal ng US sa tamang paraan. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, Department of Trade and Industry ibinigay na ang packaging and labeling materials sa VIR Hills Integrated Farm para sa mga bagong produkto. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
Naiyawaten ti Department of Trade and Industry Ilocos Norte Provincial Office dagiti packaging and leveling materials para iti Very Hills Integrated Farm ang masarakan iti Barangay Sawit, Burgos, Ilocos Norte. Segon iti DTI dagiti materials kat para iti asin ranya gourmet salt a produkto ti Very Hills ken daytoy ket naisaguday iti Product Development for Salt Program ti DTI. Nananayen ang mapapigsa dagiti dua produkto ti Very Hills no sarino anaypan ti kumpletong impormasyon ti garlic salt ken spicy zest salt pagirmanan ti branding, net weight, manufacturing ken expiry dates ken dumapay a regulatory requirements. Inayon ti ahensya ababen iti baro nga langa dagiti produkto ket mga trakar kadagiti umili a gumatang ken addan ti kompetisyon na iti nalawlawa a merkado. Iti naso nga tignay ti DTI ket paset ti kalikagom ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. a mapabileg ti produkto dagiti MSMEs tapno at adu dagiti gumatang iti lokal a produkto gabutay soda ti maibilang nga backbone iti ekonomiya ti pagilian. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Rani mula Ilocos, kawing naman tayo sa Pampanga. Libreng aklat at storytelling hatid ng San Fernando City Library para sa mga kabataan. Ang kabuong ulat hatid ni Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo. Adadapay apapigsaan ti gobyerno siyudad ti San Fernando La Union ti kampanya na para iti panagbasa ken panagsurat ken panangtaripato kadagiti agtutubo nga agbasbasa babaen ti storytelling sessions ken panagiwaras kadagiti libre a libro iti babaen ti wellness weekend program. Ti City Library nga idawluan ni OIC librarian Michael Aiko Nagas ti mangidadaulo iti nadakamat nga aktibidad a maangay iti tunggal Sabado iti Gazebo Children's Playground ken agtultuloy agingga iti Hulyo itatawen. Iti tunggal sesyon makipaset dagiti ubing kadagiti namaris nga istorya nga isalaysay dagiti beneficiaryo ti special program for the employment of students umon spes anay tuding iti City Library babaen iti panangiwanwan dagiti staff ti library. Panggap na mapaduras ti imahinasyon kinamanagpartuat ken panagayat dagiti ubing iti panagbasa iti nasapa nga edad. Malaksid kadagiti aktibidad a panagsalaysay umawat met dagiti makipaset kadagiti libre a libro ken dumapay a babasit a token kas kanayunan nga inspirasyon tapno agtultuloy nga rakupon da ti panagbasa ken panagsurusuro. Sigon iti gobyerno siyudad paset daytoy tinalawlawa panggap ti siyudad ang mga ramid iti panakamo nga dadda amadanon ken mangparnoay kadagiti gundaway para iti tungpalbiag a panagadal para kadagiti agtutubo iti siyudad ti San Fernando. Babaen kadagiti programa kas iti daytoy saan lang adagiti istorya ti maidanon kadagiti ubing nudi pay ket pundasyon ti panakamo ken namnama iti masakbayan da. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kaunting pagtatama lang po, yun po ay sa San Fernando, La Union. Nabanggit po natin kanina ay sa San Fernando, Pampanga. Samantala, mula Central Luzon, baba naman tayo sa Timog, Katagalugan. Benting bigas meron na inilunsad sa lungsod ng San Pablo sa Laguna. Si Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena sa detalye. Inilunsad ang benting bigas meron na ng pamahalaan sa lungsod ng San Pablo, Laguna sa pagtulungan sa City Agriculturist Office, DA, NFA at Kadiwa ng Pangulo. Ayon sa pabalid ng LGU San Pablo, umabot sa 250 sacks ng bigas ang naibenta habang nasa higit 1,250 beneficiaries ang nakinabang sa unang araw ng implementasyon ng programa. Kabilang sa mga nakabili ng murang bigas sa mga senior citizen, solo parents, PWDs, 4Ps, mga magsasaka, mangingisda, jeepney at tricycle drivers, gayon din ang mga guro at non-teaching personnel ng Department of Education. Magpapatuloy naman ang benting bigas meron na program sa lungsod sa mga susunod pang mga buwan. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Tom, mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Pulisya sa Eastern Samar pinaigting ang seguridad sa pagbubukas ng klase sa buong lalawigan. Ang kabuang ulat hatid ni Pen Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan. Ginpahagutan Eastern Samar Provincial Police Office ESPPO ang irepresensya pang eskwelahan habugos nga probinsya durantihan pag-abren school year 2026-2027 samtang personal nga binisita ni Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil ang mga eskwelahan base masiguran seguridad ng mga estudyante, mga maestra ngan maestro ngan mga kag-anak. Pumakadtoy Macasil ha Eugenio S. Daza Pilot Elementary School ha Borongan City din iya gin-monitor ang hapsay nga organisado nga pagtikang ang klase. Mas temprano pa kakilip nga adlaw, binisita liwat han opisyal han kapulisan ang Eastern Samar National Comprehensive High School, base usisahon ang mga security measures ngan makig-koordinar ang mga opisyal ng eskwelahan samtang nabalikan mga estudyante haira mga classroom. Sumalakan Macasil ginpakasigan police visibility ngan security operations diri la Borongan City kundi habugos nga Eastern Samar. Igin-deploy ang mga chiefs of police nga duha mga eskwelahan hatag sa nira nga mga munisipyo. Iya ginsiri nga kabahin inihan suportan Philippine National Police hauplan balik eskwelahan Department of Education nga nagtutuyo pagsigurin taluwas ng malinawon ngan maupay nga palibot para hapag-aram han nga tanan nga mga estudyante. Tikang di syudad han Borongan inihi Penelope Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Pen, mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Department of Trade and Industry nagsagawa ng monitoring at inspeksyon sa mga shared service facilities project sa Southern Leyte. Si Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye. Isip kabahin sa ilang tinguha nga mapalambo ang lokal nga ekonomiya, ang Department of Trade and Industry Regional Office 8 inabagan sa DTI Southern Leyte Provincial Office, nagpahigayon og malampusong on-site monitoring ug inspection sa mga shared service facility projects sa tibok probinsya, gikan adto Hunyo 3 hangtod 5 tuig 2026. Kini nga mga tulo ka adlaw nga kalihukan nagtumong sa pagsusi sa kahimtang sa operasyon, paggamit og ang kinatibuk ang epekto sa maong pasilidad ngadto sa mga benepisyaryo nga negosyo o organisasyon. Pinaagi nini masuta kung giunsa nini pagpataas ang produksyon, kompetisyon sa merkado ug ang pagkamalahotayon sa mga lokal nga pamatigayon. Gawas nini tinguha usab sa monitoring ang pag-ila sa mga mitumaw nga mga isyu, soliran og mga kabalaka kalabot sa pagpatuman sa proyekto aron nga kahatagan dayon kinig dinalian og tugmang solusyon sa ahensya. Nasayran nga nasusi gayud ang anaa sa 20 ka mga SSF projects nga kasamtangang nakatukod sa nagkalain-laing dapit sa probinsya sa Southern Leyte. Walay nakalingkawas nga pasilidad aron nga masiguro nga ang pondo sa gobyerno nagamit sa sakto nga mga pamaagi. Kini nga mga inisyatiba nagpakita lamang sa tiunay nga dedikasyon o pasalig sa DTI sa pagsiguro nga mga proyekto sa SSF magpadayon sa paghatag og makahuluganong oportunidad sa panginabuhian, makatabang sa pagpalambo sa mga lokal nga industriya ug makahatag og kaayuhan sa tibok komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ruel, mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Bigay-bigas program ng pamahalaang panlalawigan ng Misamis Oriental umarangkada na. Si Kokoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye. Iarangkada na ang bigay-bigas program sa masa sa lawigan na sa Misamis Oriental sa pagpanguna ni Governor Juliet Oy uban ang mga mayor sa lungsod. Diin dugang 20,759 ka mga individual ang nakapemulo sa mga programa gikan sa lungsod sa Lugait, Mantikaw, Naawan ug Initaw. Sa mensahe ni Governor Oy ihang gihatagan og gibugaton ang panagiusa sa katawhan sa lalawigan aron mapaligon pa ang maong programa ug daghan pa ang makapahimulos niini. Dako usab ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa maong programa tungod kay ilahang nabati ang igong pagtagad sa gobyerno
kanila labi na karon nga nasinati nila ang kalisod. Ang pundo sa mao nga programa gikan kini sa Local Government Support Fund, financial assistance sa local government units nga usa sa mga prioridad nga programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Nagtumo nga hatagan og tabang ang mga senior citizens, PWD solo parents, mga mag-uma, mga mangisda, mga driver sa pampublikong sakyanan o mga kadtong walay permanenteng trabaho. Gikan din sa Cagayan de Oro City, kini si Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Kokoy mula Cagayan de Oro. Dakuha naman natin ang Zamboanga. Bagong mobile veterinary clinic at laboratory sa Zamboanga del Norte pinasinayaan ng pamalaang panlalawigan. Si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye. Nanguna si Zamboanga del Norte Governor Darrell Dexter Uy sa blessing og bag-ong mobile veterinary clinic and laboratory nga nadawat sa Office of the Provincial Veterinarian sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang pagbendisyon sa maong mobile clinic gipanguluhan ni Reverend Father Michael Uyog sa parokya sa Dipolog ug gitambungan usab kini ni OIC Provincial Administrator Charmy Yu, Provincial Budget Officer Glendora Deloria, Provincial Veterinarian Dr. Sunday Don Bagatua ug uban pang mga kawani sa probinsya. Ang mobile veterinary clinic and laboratory adunay kantidad nga 4.62 million pesos ug proyekto kani sa Department of Agriculture Regional Field Office 9 ilalom sa National Livestock Program. Matud pa ni Dr. Bagatua, dako kining tabang aron mas mapadali ang mga serbisyo sama sa pagkapon, pagtambal ug uban pang pag-atiman sa mga kahayupan sa nagkalain-laing lugar sa probinsya. Gilauman usab kini nga makahatag og serbisyo bisan sa mga lagyong lungsod sa Zamboanga del Norte aron mas dagang mag-uuma ug mananap ang mapahimuslan sa mga programa sa veterinaryo. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihahatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon. Pakalipas lamang po ang ilang paalala. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong buwan ng Abril 2026. Batay sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 4.7% ang unemployment rate o katumbas ng 2.41 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa 5% noong Marso, bagamat mas mataas kumpara sa 4.1% unemployment rate noong kaparehong buwan ng 2025. Tumaas naman sa 95.3% ang employment rate sa bansa na katumbas ng humigit kumulang 49.89 na milyong Pilipinong may trabaho o negosyo noong buwan ng Abril. Samantala nasa 15.2% ang underemployment rate o mga manggagawang naghahanap pa ng karagdagang oras o dagdag na trabaho.
Kabilang sa mga sektor na nagtala ng pagtaas ng employment ang agriculture at forestry, wholesale at retail trade, accommodation and food service at construction. May malaking pagtaas din sa bilang ng mga may trabaho sa mga hanapbuhay gaya ng skilled agri at fishery workers, elementary occupations at service at sales workers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, bumilis sa pinakamataas nitong antas sa loob ng 9 na buwan ang pagpapautang ng mga bangko nitong Abril yan ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Batay sa paunang datos, umabot sa 11.4% ang paglago ng outstanding loans ng mga universal at commercial banks, mas mataas kaysa sa 10.7% noong Marso. Ipinapakita ng ulat na nananatiling matatag ang galaw ng ekonomiya sa kabila ng mataas na gastos sa pangungutang sa loob ng bansa. Ayon sa BSP, pinalakas ito ng mas mabilis na pagpapautang ng mga bangko kasabay ng inaasahang matibay na demand mula sa mga negosyo at kabahayan hanggang ikalawang quarter ng 2026. Tumaas din ang pautang para sa mga aktibidad ng negosyo, lalo na sa sektor ng wholesale at retail trade at financial services, habang may bahagyang pagbagal naman sa real estate at utilities. Samantala, bahagyang huminang paglago ng consumer loans dahil sa mas mabagal na pag-akyat ng pautang sa credit card at sasakyan. Sa kabuuan, patuloy ring lumawak ang supply ng salapi sa ekonomiya na umabot sa 20.3 trilyong piso na sinusuportahan ng pagtaas ng pautang sa pribadong sektor at sa pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, lumampas sa 1 trilyong piso ang kabuang debt service ng pambansang pamahalaan sa unang 4 na buwan ng taong 2026. Ito ay ayon sa Bureau of the Treasury o BTR. Umabot ito sa 1.052 trillion pesos mula Enero hanggang Abril na mas mataas ng halos 69% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pangunahing dahilan ng pagtaas ang higit sa pagdoble ng binayarang principal o amortization na sumampa sa mahigit 715 bilyong piso. Tumaas din ang interest payments ng mahigit 17% sa 336 bilyong piso. Karamihan sa kabuang debt service ay mula sa principal payments na bumuo sa halos 68% ng total. Malaki ang itinaas ng domestic amortization habang bumaba naman ang external amortization sa nasabing panahon. Sa buwan ng Abril lamang, pumalo sa 314.885 billion pesos ang debt service, mas mataas kumpara noong nakaraang taon kasabay ng pagtaas ng interes at amortization payments. Samantala, bahagyang bumaba ang kabuang utang ng pamahalaan sa 18.47 trillion pesos sa pagtatapos ng Abril dahil sa mas mataas sa domestic payments. Gayunpaman, nananatiling mas malaki ang bahagi ng domestic debt sa kabuang obligasyon ng bansa habang tumaas naman ang external debt bunsod ng paghina ng piso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, umabot sa 124.84 billion pesos ang halaga ng mga investment pledges na inaprubahan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, mas mataas ng 88% kumpara sa 66.34 billion pesos noong kaparehong panahon noong nakaraang taon. Saklaw nito ang 135 new projects at expansion na
inaasahang magdadagdag ng halos $2.97 billion sa export at lilikha ng mahigit 20,000 na trabaho. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, patuloy na nakikita ng mga mamumuhunan ang Pilipinas bilang mahalagang lokasyon para sa pagpapalawak ng negosyo sa kabila ng hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Nananatiling kaakit-akit ang mga ecozone dahil sa matatag na kapaligiran sa negosyo, husay ng manggagawa, estratehikong lokasyon at suporta ng pamahalaan sa export-oriented industries. Pinakamarami sa mga proyekto ang nasa sektor ng manufacturing habang nangunguna ang Luzon sa bilang ng lokasyon ng mga ito. Sa mga dayuhang mamumuhunan, nangunguna ang The Netherlands, kasunod ang South Korea, Indonesia, Germany at Japan. Para naman sa buwan ng Mayo lamang, sumipa ng halos 447% ang investment approvals na umabot sa 15.40 billion pesos na inaasahang lilikha rin ng dagdag na export at trabaho. Target naman ng PEZA na maabot ang 300 billion pesos na investment pledges ngayong taon, kasunod ng record na naitala noong taong 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo 9, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 67 centavos habang 39 centavos naman ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay 47 pesos and 90 centavos habang ang South Korean won naman ay katumbas ng 4 centavos. Ang Chinese yuan ay 9 pesos and 9 centavos habang 7 pesos and 87 centavos naman ang Hong Kong dollar. Nasa 82 pesos and 29 centavos naman ang British pound habang 71 pesos and 15 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 44 pesos and 22 centavos habang nasa 16 pesos and 43 centavos naman ang Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nagluluksa ngayon ang Ateneo de Manila University matapos kumpirmahin ang pagpanaw ng dalawang manlalaro ng kanilang men's basketball team na sini Divine Adili at Rene Clert Baterbonia. Ayon sa universidad, nangyari ang insidente sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora nitong Lunes ng hapon na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang atleta.
Si Adili, 21 anyos, ay naglaro para sa Blue Eagles sa UAAP Season 88 kung saan nagtala siya ng 8.4 points, 8.3 rebounds at 1.1 assists sa loob ng 11 laban. Si Baterbonia, 19 anyos, ay kamakailan lamang kumatawan sa Davao sa 2026 palarong pambansa at nakatagdang sumali sa Ateneo lineup para sa UAAP Season 89 ngayong taon. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Police Regional Office 3 na batay sa paunang investigasyon, ang mga biktima ay naliligo sa dagat nang sila ay tangayin ng malakas na agos papunta sa mas malalim na bahagi ng karagatan. Hinimok din ng pulisya ang publiko na iwasan ang pagkalat ng haka-haka habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong detalye ng insidente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dinomina ng Alas Pilipinas ang Kyrgyzstan sa loob lamang ng 3 set, 25-9, 25-11 at 25-17 sa pagpapatuloy ng Pool A ng 2026 AVC Women's Cup nitong Lunes sa Candon City Arena. Mula unang serve hanggang match point, kontrolado ng home team ang laro at tinapos ang laban sa loob ng 70 minuto. Pinangunahan ni Thea Gagate ang opensa ng Pilipinas, taglay ang 11 puntos mula sa 8 spikes, 2 blocks at 1 service ace. Nagambag din si Jove Gonzaga ng 10 puntos mula sa 8 atake at 2 block, habang si Eliza Valdez ay nagdagdag ng 9 puntos. Kabuang 48 attacks ang naitala ng Alas, malayong mas mataas kumpara sa Kyrgyzstan na 12 lamang ang converted spikes. Sa panalong ito, umangat ang kartada ng Pilipinas sa 2-1 sa torneo. Ito ang kanilang bounce-back win matapos ang masakit na 5-set loss kontra Australia, 22-25, 25-23, 25-18, 15-25 at 11-15. Napansin din sa laban na tinakpan ang logo ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF sa jackets ng national team. Tumanggi naman na magbigay ng komento ang coaching staff hinggil dito. Susunod na makakarap ng Alas Pilipinas ang South Korea ngayong Martes, isang mahalagang laban para palakasin ang kanilang tsansa sa pagpasok sa semifinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matapos ang matagumpay na kampanya sa Birmingham Open, handa na si Alex Ayala para sa panibagong aksyon sa grass court. Ngayon, sa isang WTA 500 tournament naman siya sasabak, ang HSBC Championships sa London ngayong Martes. Bubuksan ng 21 anyos na Filipina tennis star ang kanyang kampanya sa round of 32 kontra Zhang Shuai ng China, 2 araw lamang matapos niyang makuha ang kampyonato sa Birmingham. Galing si Ayala sa kanyang ikalawang WTA 125 title matapos ang dramatikong panalo laban kay Nikola Bartunkova noong Linggo ng gabi. Kasalukuyang world number 33, target ni Ayala na maulit ang kanyang tagumpay kontra sa world number 64 Zhang, ang 37 anyos na veteranang Chinese player na may 3 WTA singles titles. Matapos ang 52 taong pahinga, muling bumalik ang HSBC Championships noong nakarang taon kung saan nagkampyon si Tatiana Maria matapos talunin si Amanda Anisimova sa finals. Bukod kay Ayala, tampok din sa torneo ang ilang top-ranked players tulad ni na world number 2 Elena Rybakina, defending champion Tatiana Maria, Leila Fernandez, Victoria Moboko, Emma Raducanu, Iva Jovic at Sorana Cirstea. Isang mahalagang laban ito para kay Ayala habang patuloy niyang pinapatatag ang kanyang pwesto sa world rankings at hinahasa ang kanyang laro sa grass season.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nag-iba ang ihip ng hangin para sa University of Santo Tomas ngayong Hunyo matapos tuluyang makapagtala ng unang panalo sa 19th PhilOil Preseason Cup. Target ngayon ng Growling Tigers na makadikit pa sa standings at makuha ang ikalawang sunod na panalo kontra Adamson ngayong Martes sa Playtime PhilOil Center sa San Juan. Magaharap ang dalawang koponan sa main game, tapok na laban sa isa pang quadruple header habang napupunan sila ng pwesto sa UAAP Group. Galing ang UST sa isang 83-75 panalo kontra Far Eastern University noong Sabado kung saan nanguna si Jello Crisostomo. Samantala, nais namang makabawi ng Adamson matapos ang ikalawang sunod na talo kabilang ang 72-52 na pagkadurog sa kamay ng Ateneo. Isa itong laro na nais kalimutan ng Falcons matapos magtala ng 17% shooting mula sa 3-point area. Sa NCAA Group naman, papasok na may momentum ang Letran na may 3 sunod na panalo at haharap sa Emilio Aguinaldo College sa tanghali. Impresibo sina Jonathan Manalili, Jimboy Estrada at rookie George Diamante sa kanilang huling 83-72 panalo kontra Mapua at nais nilang ipagpatuloy ang magandang takbo laban sa well-rested Generals na huling naglaro noong Mayo 19 at dumiskarte ng 91-88 overtime win kontra Arellano. Bubuksan ng Jose Rizal University ang aksyon sa umaga kontra Lyceum habang ang parehong winless na Arellano at Perpetual ay magtatapat sa hapon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, kumikinang ang Team Philippines sa Asian Rowing Beach Sprint Championships sa Pattaya, Thailand matapos mag-uwi ng 3 ginto at 1 pilak. Nagkampiyon si Eman Pilar sa Under-16 Coastal Men's Solo habang si Matt Hugadora ay pumangalawa sa Under-19 Coastal Men's Solo. Sa huling araw ng kompetisyon, sinundan ito ng 2 gintong medalya mula kina Iona Huerto at KZ Caviltes sa Under-19 Women's Double Sculls at mula kina Kyle Olano at Pilar sa Under-16 Men's Double Sculls. Tinawag ni Philippine Sports Commission o PSC Chairman Patrick De Gregorio ang tagumpay bilang stunning positive development lalo't sina Pilar at Hugadora ay produkto ng grassroots program sa Ternate, Cavite. Ayon sa Philippine Rowing Association o PRA, ang bilis, balanse at liksi ng mga Pinoy ang dahilan kung bakit swak sa kanila ang beach sprint rowing. Isang mabilis na format na pinagsasama ang beach running, open water rowing at sprint racing. Tiwala si Gregorio na may potensyal ang mga batang rower na maging susunod na Olympians kasunod ni na Edgardo Maerina, Benji Tolentino, Chris Nievares at Johnny Delgaco. Naglaro ang koponan ng may mabigat na puso matapos pumanaw ang PRA chairman na si Benji Ramos na kinilala bilang haligi ng rowing sa bansa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Erwin Piñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating balitang pampalakasan ngayong araw.
Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steph Vicente para sa Balitang Negosyo at Kalakalan. Sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao sa production side. Kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo. Sa ating mga kasama sa Master Control na sila Miro Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako pumuli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.